Teacher, Brother Ray, Hermano, hallelujah, praise the Lord. At sa lahat po ng ating mga kapatid na narito, purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Tayo po yung misa ng papong manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ating pong hingi ng gabay at patnubay na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga oras nito. Hallelujah, hallelujah, mapagpalang Diyos sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa pangunang pangkalahatang panalangin po ng aming mahal na pastor, Evangelista Wildy Almeda. Pagpalain po Diyos ang iyong mga banal na salita ng buhay na aming mapag-aaralan sa mga oras na ito. Pinakamamahal na Panginoon, dalangin po namin sa lahat po ng aming mga taga-subaybay at nanonood sa aming banal na gawain sa oras na ito, sa mga baguhan, hallelujah, sa mga viewers, mahal na Panginoon. Buksan mo po ang kanilang puso at isipan, maunawahan ang iyong mga banal na salita ng buhay. At sa mga datihan po, mahal na Panginoon, pagpalain mo kaming lahat, patuloy na magtumibay, maging pampalakas ng aming pananampalataya, ang iyong mga salita ng buhay. Hallelujah, praise the Lord. At dalangin namin sa iyo, mahal na Panginoon, kung paano mo po pinagpala ang mga naunang ito nimbala gawain sa pagkakataong ito. Pagpalain mo pong salita ng buhay sa mga oras na ito, lisin mga adlang mga sagabal, at inaangkin namin tagumpay at pagpapala na nagmumula sa iyo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Aming sama-samang pinapalaya, sinasaway ang lahat ng uri ng gawa ng kaaway, demons of battle, like us out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Everybody should praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. Makabalik na po kayo sa inyo pong mga kinaupuan. Ang kataas-taasang pagpupuri, pagluwalhati po ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. At ganoon din po ang ating dobleng pagrespeto at paggalang sa ating pong minamahal na pastor, Evangelista Wildy Almeda, ang apostol, evangelista, guro, pastor at propeta ng Diyos na kanyang itinilaga sa huling panahong ito. At binabati ko rin po ang ating beloved assistant pastor, Linus Almeda, sa mga aral at turo. Hallelujah, praise the Lord, na patuloy po nating inaalaala mga minamahal. Praise the Lord. At binabati ko rin po ang mga beloved children, grandchildren, children-in-laws, at sa lahat na po na ating mga minamahal na mga kapwa manggagawa, at sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kapatiran na narito po sa ating banal na gawain. Praise the Lord, ito po sa lugar ng Natividad, Pangasinan. Purihin ang ating dakilang Diyos, at sa mga nakatunghay po sa ating banal na gawain, purihin ang ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Natunay nga po mga minamahal na tayo po ay nararapat magpasalamat sa Diyos. Amen? Sabagat narito tayo muli mga minamahal sa ganitong pagkakatipon. Bagamat napakasama ng panahon mga minamahal, napakainit. Hallelujah, na talagang kung wala ka sa Diyos, Kristiyano ka man o hindi ka Kristiyano, born again ka o hindi ka man born again, reliyoso ka at reliyosa ka, meron kang Diyos o wala. Baka pag tinamaan ka ng sakit, heat stroke, delikado mga minamahal, dahil sa napakatinding sikat ng araw, napakainit. Hallelujah, praise the Lord. Katulad sa mga nagdaang mga krusada po ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, talagang kahit saang lugar, katulad po ngayon mga minamahal, Huwebes, bukas, Biyernes, Sabado, at hanggang sa Linggo po ay meron tayong mga banal na krusada dyan po sa lugar ng Baguio City at sa Lucena, mag-isada ko po ng Molino, Bacoor, Cavite. Napakarami pong mga krusada po ng ating pinakamamahal na Jesus sa mga oras na ito. At sa mga natapos pong mga krusada, katulad po sa aming lugar sa Bacnotan, La Union, hallelujah, praise the Lord, at maging sa dako ng Abra sa Kabundukan, at maging sa ibang bansa, mga minamahal, sa USA, na talagang salamat sa ating dakilang Diyos. Ang Diyos natin dito, siya ang nagbibigay ng tagumpay sa kanyang banal na gawain. Amen? Kaya minamahal, hindi po natin, hallelujah, pinagwawalang bahala. Hindi po natin sinasayang ang pagkakataon. Ang ating mga buhay, ang pagkakataon na ibinibigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Habang tayo po ay merong buhay, hiningat kalakasan. Amen? Praise the Lord.
na ito po ay ating ipinaglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Katulad po nitong mga nagdaang mga araw, mga minamahal, mga linggo, na talagang nariyan po ang mga sinasabi ng earthquake, hallelujah, mga lindol, na talagang ito po ay pinangangambahan ng iba. At ito po ay kinakatakutan. Lalo na pag lumindol, tumama ang lindol sa karagatan, sa dagat, maaring umapaw ang tubig. Lumaki ang tubig, magkaroon ng tsunami, magkaroon ng tidal wave. Tumama sa kabundukan, lalo na sa mga bulkan, maaring pumutok ito. At sa mga napakarami pang lugar, ang sinasabi nga nila ay pag tumama ito sa isang lugar, maaring ma-wash out o mawala yung lugar na tatamaan. Kaya nandiyan mga minong kaliwat kanan, mapa-FB, mapa-YouTube, sa telebisyon, sa radyo, mapanood mo sa telebisyon, mapakinggan mo sa radyo, mabasa mo sa pahayagan, sa mga dyaryo, na talagang nandyan po mga minamahal, ang mga tao po ay nangangamba at natatakot. Na tila baga mga minamahal, hindi po nila alam kung saan po sila tatakbo at kung sino po ang kanilang tinatawagan. Bagamat merong mga reliyon, mga Katoliko, mga Iglesia ni Cristo, naglilingkod sa Wesleyan Church, Trinitarian, Baptist, Methodist, Jehovah Witnesses, napakaraming mga reliyon, sekta, denominasyon, kinahaniban ng tao. Pero tila baga mga minamahal, pag dumating pala ang mga ganitong pangyayari, lindol, nandyan na sinasabing merong reliyon, merong sekta, denomination, merong Diyos na kinikilala. Merong mga nagtuturo, nangangaral sa kanila na dapat tumawag ka sa Diyos. Pero tila baga mga minamahal, walang Diyos na nakikinig ng kanilang mga panalangin. Pero ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, salamat sa Diyos. Bagamat minsan nakakaranas tayo ng konting takot, konting pangamba, pero merong salita ang Diyos na sabi ng Biblia sa Psalm chapter 37 verses 13 up to 40. Mga awit kabanatang 37 ng talata ay 39 hanggang 40. Na wala kang dapat katakutan, wala kang dapat pangambahan dahil merong Diyos na handa kang iligtas. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ating pong basahin ito mga kapatid. Psalms chapter 37 verses 39 up to 40. Pakibasa po yan. Ito po sa Aklat ng mga Awit, Kabanata 37, ang talata 39 hanggang 40. Ngunit ang kaligtasan ng matuwid ay sa Panginoon. Siya'y ang kanilang kuta sa panahon ng kabagabagan. At sila'y tinutulungan ng Panginoon at sinasagip sila. Sinasagip niya sila sa masama at inililigtas sila sapagkat sila'y nagsipagkanlong sa Kaniya. Amen. Sabi ng balalang sulatan, but the salvation of the righteous is of the Lord. He is their strength in the time of trouble, and the Lord shall help them and deliver them. He shall deliver them from the wicked and save them because they trust in Him. Lahat magsabi ng praise the Lord. Totoo ito mga minamahal. Amen? Ito po ay nagaganap. Ito po ay nangyayari sa mga tunay na anak ng Diyos. Praise the Lord. Praise the Lord. Bakit sabi ng Biblia, ang kaligtasan ng matuwid ay sa Panginoon? Tayo, bago tayo nakakilala sa mahal na Panginoon, meron tayong sarili-sariling mga kanya-kanyang buhay. Na dati-rati ang iba sa atin ay wala ng pag-asa. Puro kabiguan ng buhay. Tila baga ang ating mga panalangin ay hindi nakakaabot sa pandinig ng Diyos. Tila baga ang Diyos ay bingi sa atin, bulag ang Diyos dahil hindi tayo natutulungan. Noong tayo ay nasa reliyon pa at sekta at denominasyon. Walang Diyos na tumutulong sa atin. At dati-rati tayo ay isang taong makasalanan na sinasabi nga ng Biblia, ang ating mga panalangin ay hindi pinakikinggan ng Diyos at ang kasalanan natin itong nagpalayo sa Diyos at sa atin, kaya hindi niya napapakinggan ang ating mga panalangin at kaya hindi niya tayo nakikita dahil natatakpan ng ating mga kasalanan. At sa harap ng Diyos, tayo ay makasalanan
at hindi matuwid sa kanyang harapan. Ngunit nung tayo ay nakakilala sa ating mahal na Panginoon Kristo, nagbalik loob sa Diyos. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Gaano man karami at kalaki ang ating kasalanan, simula nung nakilala natin ang Diyos, pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Dahil ang ating mga kasalanan nagbuo ng ating karamdaman, kaya nung pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan, iniligtas tayo ng Diyos at pinagaling niya ang ating mga karamdaman na bunga ng ating mga kasalanan. At ngayon, sa harap ng Diyos, tayo ay isa ng banal at matuwid sa kanyang harapan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Marami nagsasabi na sila ay matuwid. Katulad ngayon, sinasabi nilang Holy Week, 1 week. Isang linggong pagbabago, isang linggong pananalangin, isang linggong pagtawag, pagsisisi sa kasalanan. Taon-taon, yearly na lang ginagawa. Pero kamustahin mong tao? Matapos ang Holy Week, 1 week na sinasabi, tila baga, balik na naman. Balik na naman sa pagsusugal. Balik na naman sa pag-inom ng alak, paninigarilyo, pambababae, pagmamariwana. Balik na naman sa pagbumura. Balik na naman sa paggawa ng kasalanan. So, ibig sabihin, hanggang salita lang yung sinasabi nilang change their life. Binabago nila ang kanilang sarili. Pero ang Diyos, ang makapagbabago lamang sa buhay ng tao. Ang tao walang kapangyarihan para baguhin ang kanyang sarili. Dahil ang demonyo sa talas ang umaalipin sa tao para magnakaw, pumatay, para mangalunya, mambabae, uminom ng alak, manigarilyo, magsugal, magmura. Walang kapangyarihan ng tao para mapaglabanan ang gawa ng demonyo. Amen! Amen! Ang reliyon sekta dinamis ay walang kapangyarihan kahit ano ang kinaaniban mo. Kung kami ay walang pakialam sa mga taong napapahamak, hindi natin kailangan mangaral ng katotohanan. Hindi natin kailangan sabihin ang katotohanan sa kanila, sa inyo po na napapahamak. Ngunit ang Diyos namin ay nagmamahal. Ang Diyos namin ay nagmamalasakit. Ang Diyos namin ay may pag-ibig sa mga taong napapahamak. Kaya kailangan ipangaral ang Ebanghelyo ng kaligtasan upang ang mga taong baluktot ang ginagawa at wala ng direksyon ang buhay papunta na sa kapamakan. Pag namatay papuntang impyerno, gusto ng Diyos na ang tao ay maging matuwid para ang Diyos magkaroon ang tao ng kaligtasan nagmumula sa Diyos at ang Diyos ay malugod sa tao. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. At magsabi ng praise the Lord. Upang kung dumating ang sinasabi ng Biblia na sa panahon ng kabagabagan, sa panahon na kailangan ng tao ang Diyos in the time of need, mga minamahal, na kailangan ng tao ang Diyos, dapat mayroong Diyos na dirinig ng kanyang panalangin. Amen! Nung gagawin mo, mapinitensya ka. Gayahin mong ginagawa ng Diyos. Magpapapako ka rin sa krus. Kaya napakarami mga tao, Lunes hanggang Biyernes ginawang santo ang araw. Buti pa yung araw-araw na yan, santo. Pero ang tao, kailan kaya magiging santo? Kailan kaya magiging matuwid, banal? Salamat sa Diyos tayo nakakilala sa mahal na Panginoon. Tayo ang mga living saints of God. Amen! Kaya pag bumalik ang ating dakilang Diyos sa tinatawag na rapture of the church, rapture of the saints, na ito po ay matagal lang ipinangaral ng mga pastor. Yung mga lindol, mga bagyo, trahedya, sakuna sa buhay, mag-isa bansang Pilipinas, pasama na ng pasama ang buhay ng tao. Mapipigilan pa ba yan? Lalaganap at lalaganap na lang yan. Dahil lahat yan ay nakasulat na sa Biblia. Hindi ba tayo ipinapanganak? Wala pa tayong isip? Malita bata pa tayo? Hindi pa tayo ipinapanganak? Matagal lang nakalagay sa Biblia. Kaya ang salita ng ating dakilang Diyos, ang gusto ng mahal na Panginoon, ang tao ay maging matuwid sa kanyang harapan para matagap ang kaligtasan. At sabi ng Biblia, upang sa panahon ng kabagabagan, pag tumawag ka sa mahal na Panginoon, pag kailangan mo ang Diyos, wala kaming ibang ituturo na dapat tawagan ng tao. Sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, isang tiyak na bagay, maliligtas ka at ililigtas ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sabi ng praise the Lord, ito ay pangako ng Diyos sa mga taong maglilingkod sa Kanya. Sabi ng verse 40,
at sila tinutulungan ng Diyos, tinutulungan ng Panginoon at sinasagip sila. Sinasagip na sila sa masama at iniligtas sila sapagkat sila ay nagsipagkanlong sa Kaniya. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Kaya, ang taong matuwid, magiging banal sa harap ng Diyos na hindi lang, katulad ng sinasabi ng ibang Holy Week 1 week, isang linggong banal. Pagkatapos, banal-banalan? Niloloko nila ang sarili nila. Kayo mga nagpapakabanal-banalan, tinaloko ninyo yung sarili? Kayo na merong mga religious sekta, denominasyon, papasok sa simbahan, kunyari binabago ng Diyos. Kunyari binago ng Diyos padasal-dasal. 10 Aba Ginoong Maria, 10 Hail Mary full of grace, 10 Ama namin. Ay, yung iba nagpapago pa sa krus. Ginagawa. Kamustahin mo ang buhay. Matapos ang gagawin nila na yan, babalik na naman sa paggawa ng kasalanan. So useless yung kanilang ginagawang paglilingkod sa Diyos. Pero dito, pag nakilala mo ang ating mahal na Panginoon, isang tiyak na bagay, babaguhin ka ng Diyos sa iyong buhay at ililigtas ka ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, tutulungan ka ng Diyos at sasagapin ka ng Diyos. Sabi ng Biblia, yan, mga minamahal. Tutulungan ka ng Diyos, sasagapin ka ng Diyos sa masama. Dahil napakarami pong kasamaan ngayon. Amen? Amen! Kaya nga ang ating mahal na presidente dito sa bansang Pilipinas, grabe na ang kanyang sinseridad na talagang ang mga tao na kanyang nasasakupan, ang bansang Pilipinas from Luzon, Visayas at Mindanao, Luz Biminda. Ang mga taong, hallelujah, nagdanakaw, pumapatay, matulungan para magbago. Ang mga taong naghihirap, matulungan. Salamat sa Diyos. Ang katuwang, ang kabalikat ngayon ng ating mahal na Presidente Rodrigo Duterte at ng mga nasa government official, gobyerno, nasa ating government, mga minamahal gobyerno, walang ibang katulong kundi ang gawain ng Jesus Miracles International Ministry. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Amen! Bakit? Tayo ay nagkukursada sa iba't ibang dako. Hindi lang sa lugar na may mga taong napapahamak, pati doon sa kabulubundukan, sa mga bulubunduking lugar, sa mga kapundukan, sa mga tawid dagat, sa mga ibayong dagat, maging sa ibang bansa, dahil napakalaga ng kaligtasan ng tao. Amen? Sinasabi ko sa inyo kaninang intro natin, napakatindi ng sikat ng araw. Pang mainit ng panahon, pwede kang gumamit ng pamaypay. Pwede kang pumasok sa air condition room. Pag may pumuntahan ka, pwede kang sumakay ng air condition bus. Pag nasa bahay ka, nasa taan ka, mainitan ka, pwede kang gumamit ng pamaypay, electric fan. Pag may sunog, pwede kang gumamit ng tubig para apulain o patayin ang apoy. How about, pero ang impyerno, mapapatay ba yan sa pamamagitan ng aircon, pamaypay, tubig, electric fan? Ang impyerno may uod, apoy na hindi namamatay. Na dapat sana doon na rin tayo. Kung hindi tayo naglingkod sa ating mahal na Panginoon Jesus, baka ang iba sa atin ay patay na dahil sa ating mga ginawang kasalanan na nagbunga ng ating karamdaman. At sana palangoy-langoy na tayo sa impyerno. Wala nang matatakasan, hindi natin matatakasan ang impyerno. Ang demonyo, ang uod at apoy na nandoon, nababalot na sana sa ating katawan. Ngunit salamat na kilala natin ang Diyos na tumulong sa atin at sinagip na tayo upang dalhin niya sa tunay ng banal na gawain. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya napakalaga na ikaw ay magkanlong, na ikaw ay magtiwala, maglagak ng iyong tiwala sa Diyos. Amen? Ayan ang turo at pangangaral ng ating dearly beloved and honorable pastor, Will D. Almeda, and assisted by our beloved assistant pastor, Riles Almeda, and their beloved children. Sa mga naunang manggagawa ng Diyos, ang turo, umasa ka sa Diyos, magtiwala ka sa Diyos. Sa panahon ng panganib, sa panahon na kailangan mo ang Diyos, lumidol bumagyo, nandyan ang panganib. Walang ibang tatawagan ng tao. Kahit meron kang reliyon, kahit meron kang sekta at denominasyon, kahit hindi ka pa miyembro ng Jesus Miracles International Ministry, malakas malusog ka pa rin, wala ka pang panahon sa Diyos. Dating din ang isang araw, hahanapin mo rin ang gawain na ito. At tiyak na bagay,
pag naglingkod ka sa ating mahal na Jesus, pagpapalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya salamat sa Diyos. Tayong mga nakakilala sa mahal na Panginoon, anong sabi ng Titus chapter 2 verses 13 up to 14? Mga minamahal, ito pong salita ng ating dakilang Diyos sa mga oras na ito, na napakahalaga mga minamahal, na ito po ay dapat nating pahalagan na ang Diyos ay babalik. Amen? Nasabi ng Biblia, hintayin mapalad. Ating pong basahin. At ihanda ang Hosea chapter 4 verse 6, Acts chapter 28 verse 27. Tuloy-tuloy na po tayo. Dito sa Tito 2:13-14, nahintayon yung mapalad ng pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na Hesukristo, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin, upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Tignan niyo po mga minamahal, hintayin niyo ang mapalad. Amen? Praise the Lord. Anong sabi ng banal na kasulatan? Tignan niyo po mga kapatid. Hintayin niyang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalawalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas sa Jesucristo. Kaya ang mahal na Panginoon magpapakita ng pag-asa. Ibibigay niyang kanyang kaawaan, kahabagan doon sa mga taong gagawin niyang matuwid. Doon sa mga taong lilinisin niya para matanggap ang kaligtasan at upang magtiwala at sumampalataya sa Kanya. Praise the Lord! At sabi ng Biblia, siya nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya babalik ang Diyos, mga minamahal. Amen? Sino kukunin ang ating malapan kundi yung mga gumanap sa kanyang banal na kalooban, yung mga ipinagtrabaho ang kanilang kaligtasan. Hallelujah! Tayo, salamat sa ating mahal na Panginoon. Nasaan kaya tayo ngayon, mga minamahal, kung wala ang ating pinakamamahal na Jesus na nagpala sa atin? Pero salamat sa ating mahal na Panginoon, ibinigay niya kanyang sariling buhay upang tayo matubos sa ating mga kasamaan. At nung tayo tinubos na ng Diyos sa ating mga kasamaan, siya'y nagpabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Dinala niya ang napakabigat na krus, pinasan niya. Dinala niya ang napakarami nating kasalanan. So tapos na po yun. Kaya yung sinasabi natin, Holy Week, 1 week, kahit gayahin pa ng tao, aba, isa po yung blasphemy. Hindi po yan kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, at malinis siya sa kanyang sarili, ang bayang masikap sa mabuting gawa, upang maging kanyang sariling pag-aari. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Lahat mo sabi ng praise the Lord, kaya ngayon pag-aari ka na ng Diyos, ang dapat mong gawin, ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan. Amen? Amen? Ngayon nakilala mo na yung Diyos na nagbigay ng kanyang buhay para sa iyo. Hallelujah. At sabi ng Biblia, upang ang bayan ng Diyos ay gumawa ng mabubuting gawa. Tayo ang sinasabi ng Biblia na bayan ng Diyos. Itong ating katawan, tayo ay templo ng Diyos. Sabi na pala kasulatan, kapag ikaw ay bayan ng Diyos sa magitan ng iyong katawan, sabi ng Biblia, pananahalan ng Holy Spirit, Santong Espiritu, banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Pero, dahil sa kakulangan ng kaalaman, kaya ang tao ay napahamak. At yung bayan ng Diyos na tinutukoy ng Biblia, nasira po dahil sa kakulangan ng kaalaman at dahil sa ang bayan ng Diyos, ang tao ng Diyos, kumapal ang puso at isipan. Pakibasa po yan. Tuloy-tuloy na po tayo. Hosea, Kabanatang 4, ang talata po ay 6. At ang mga gawa, Kabanatang 28, ang talata po ay 27. Pakibasa po yan. Ito po sa aklat ng Hosea sa Kabanata 4, ang talata ay 6. Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman, sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka,
upang ikaw ay huwag maging saserdote ko. Yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos, akin namang kalilimutan ang iyong mga anak. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Pakibasa po ang isa nating talata. Acts chapter 28 verse 27. Isulat niyo po mga minamahal. Praise the Lord. Dito sa Gawa 28:27, sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito at mahirap na makarinig ang kanilang mga tainga at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata. Baka sila ay makakakita ng kanilang mga mata at mga karinig ng kanilang mga tainga at mga kaunawa ng kanilang puso at muling mga balik loob at sila'y aking pagalingin. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Tignan niyo mga minamahal. Nasira ang bayan ng Diyos dahil sa kakulangan ng kaalaman. Kaya mga tao ngayon, kulang sa kaalaman. Kaya kung ano-ano na lang ang ginagawa. Kung ano-ano na lang ang ginagawa dahil ang mga kinagistang turo, tradisyon, na yung magpenitensya ka. Kahit ilang beses pang gawin ng tao yan, kahabag-habag, kaawa-awang mga tao, hindi matanggap ang kanilang kaligtasan. Kaya aming sasabihin sa inyo, kung kayo'y malapit sa banal na gawain ng Jesus Miracles International Ministry, mapakinggan ninyo yung mga nagsasounding, nagbibigay ng leaflets, paanyaya, nabasa ninyo mga streamers, na mayroong mga krusada dyan sa inyong mga lugar. Dumalo kayo sa krusada ng Diyos. At isang tiyak na bagay, magkaroon kayo ng kaalaman at pagpapalain kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng praise the Lord. At sabi ng Biblia, ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sapagat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka upang ikaw ay huwag maging saserdote ko. Yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos. Akin namang kalilimutan ang iyong mga anak. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Kaya yung ating mga magulang, minana na natin na tayo ay mga reliyoso to reliyosa. Hanggang sa namatay ang ating mga magulang, minana natin ang kanilang reliyoso. Mga deboto sa ating inigisang pananampalataya. Kamustahin natin? Nagbago ba ang ating mga buhay? Pag tayo may mga sakit, may karamdaman, walang Diyos na tumutulong sa atin. Ngunit salamat nung nakilala natin ang ating pinakamamahal na Jesus na nagbibigay ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Nandito na tayo ngayon sa tunay na banal na gawain ng Diyos, ang Jesus Miracles International Ministry. Lahat ng sabi ng praise the Lord, bakit napapahamak ang tao? Dahil nagtatakwil ng kaalaman. Amen? Dahil tinatanggihan nila yung ibinibigay ng Diyos na kaligtasan sa kanila. Sila ay nagkikibit-balikat, nagbibingi-bingihan sa tunay na salita ng Diyos. Nagbubulag-bulagan, bagamat nakikita na nila ang tunay na banal na gawain ng mahal na Panginoon. Kaya nung sabi ng Acts chapter 28, verse 27, dahil kumapal ang kanilang mga puso. Anong sabi rito? Sabi ng banal na kasulatan, mga may, at ihanda ang ating last verse. Job 36, verse 12, Jude chapter 1, verse 23. Ang sabi rito, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, datapat, hallelujah, napakalaga po ng ating kaligtasan, ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabagat kumapal ang puso ng bayang ito, at mahirap na mga karinig ang kanilang mga tenga, at kanilang ipinigit ang kanilang mga mata. Baka sila ay makakakita ng kanilang mga mata at makakarinig ng kanilang mga tenga, at makaunawa ng kanilang puso at muling mga balik loob, at sila ay aking pagalingin. Lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat magsabi ng amen. Sino ba ang ayaw maligtas? Meron ba? Meron bang tao ang ayaw maligtas? Siyempre lahat gusto maligtas. Lahat yan nagsasabi, anak ng Diyos eh. Lahat yan nagsasabi, pinapakinggan ng Diyos ang panalangin ng tao. Pero hindi po lahat, sabi ng banal na kasulatan, tumatawag sa Diyos, pinakikinggan ng Diyos ang panalangin. Ang pinakikinggan lang ng Diyos, yung gumaganap sa kanyang banal na kalooban. Ano ang banal na kalooban ng Diyos?
Huwag mo siyang gayahin, kundi sambahin mo siya sa espiritu at katotohanan. Isang tiyak na bagay, pagpapalain ka ng ating nagilang sa karamdaman mo, gagaling ang problema, malutas, ang buhay mo magbabago. At isang tiyak na bagay, magiging matuwid ka sa harap ng Diyos at matatanggap mo ang kaligtasan na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Jesus. Pero, kung hindi ka magbalik loob sa Diyos, at kung hindi ka makinig para matanggap ang kaligtasan, ano ang mangyayari sa iyo? Ano ang iyong kahinatnan? Sabi ng Biblia, mamamatay ka na walang kaalaman. Mamamatay ka na walang Kristo sa puso. Mamamatay ka na walang kaligtasan, walang pag-ibig ng Diyos na natanggap. Pero, kung makinig ka sa salita ng Diyos, at maglingkod ka sa ating mahal na Panginoon, mabubuhay ka. At isang tiyak na bagay, makakapili mo ang Diyos sa kanyang piling sa langit, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pakibasa po ang ating mga huling talata niya. Ito po sa aklat ni Job, Kabanata 36, ang talatay 12. Ngunit kung hindi sila mga kinig, sila'y mga mamatay sa pamamagitan ng tabak, at sila'y mga mamatay na walang kaalaman. Amen. Pakibasa na rin po ang Jude chapter 1, verse 23. Dito sa Judas 1:23. At ang iba inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy, at ang iba inyong kahabagan na may takot na inyong kapuutan pati ng damit na nadungisan ng laman. Amen. Amen. At pagsabi ng praise the Lord. Praise the Lord! Tignan niyo po ang sabi ng banal na kasulatan. Kung ang tao hindi makinig sa salita ng Diyos, mamamatay sa pamagitan ng tabak. Pag naglingkod ka kasi sa mahal na Panginoon, mismo ang salita ng Diyos ang papatayin niya. Yung iyong ginagawang kasamaan, kasalanan. Bubuhayin ka ng Diyos sa paggawa ng mabuti. At sabi ng Biblia, at sila'y mga mamatay na walang kaalaman. Kaya delikado pala ang tao na nagdudunong-dunungan, ang tao na naggaling-galingan, ang tao na tila sa sarili niya alam niya na marunong siya. Mataas ang pagtingin niya sa kanyang sarili dahil meron siyang reliyon. At sinasabi niya hindi na kailangan ng gawain na ito. At hindi na kailangan ng Panginoong Jesucristo. Aba kapatid, dapat hanapin mo ang katotohanan. Dapat hanapin mo ang tunay na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos, meron tayong minamahal na pastor, Will D. Almeida, ating end-time prophet, huling propeta ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Anong sabi ng Biblia? Sa Jude chapter 1 verse 23, and others saved with fear, pulling them out of the fire, hating even the garment spotted by the flesh. Ang iba'y inyong iligtas. Anong ginagawa ng gawain na ito? Nagkukursada, humahayo, ipinapangaral ang salita ng Diyos na dapat kilalanin ng tao. Walang ibang tagapagligtas kundi ang ating mahal na Jesus. At sabi nito, agawin ninyo ang apoy. Ayan na. Inaagaw natin ang mga taong napapahamak na pag namatay kasi sila, tuloy na sila sa impyerno. Wala pong purgatorio. Amen? Dalawa lang ang patutungan ng tao, langit at impyerno. Pag naglingkod ka sa Diyos, magiging matuwid ka sa mahal na Panginoon. Katulad itong ating pinag-aaral, the salvation of the righteous is of the Lord. Tiyak, ang patutungan mo ay sa langit. Pero pag hindi ka maglingkod ka sa Diyos, sorry na marinig mo ngayon, ang patutunguhan mo ay apoy ng impyerno. Pero salamat sa Diyos, nandito ang gawain ng Diyos. Nagliligtas sa mga taong napapahamak at inaagaw mga taong napapahamak sa apoy. At sabi ng Biblia, inyong kaabagan na may takot, na inyong kapuotan pati ng damit na nadungisan ng laman. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Sabi ng Panginoon, ang nabautismuhan sa ating mahal na Jesus ay ibinihis si Kristo. Kaya ngayon, ibibihis mo na si Kristo. Ang nais ng Diyos, huwag ka nang madungisan pa dahil sa paggawa mo ng kasalanan, kasamaan. Sa pamumuhay ng naayon sa sanlibutan ito, ang gusto ng Diyos, panahanan kanya ng kanyang banal na Espiritu Santo upang kung bumalik ang Diyos, ikaw na madatnan niya na gumaganap sa kanyang banal na kalooban at ginawa niyang matuwid, banal, kaaya-aya
sa kanyang harapan, isang tiyak na bagay. Ikaw yung babalikan ng Diyos. Tagapagmana ka ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya sabi ng ating napag-aralan, the salvation of the righteous is of the Lord. Ang kaligtasan ng matuwid ay sa Panginoon. Kaya habang tayo umaawit, pasalamatan po natin ang ating mahal na Panginoon. Habang inaawit ang awiting ito, I give myself away. Papurihan, pasalamatan natin ang ating pinakamamahal na Jesus.